Eto, pakinggan na natin yung mismong kay Baste, ah. Pakinggan na natin yung mismong ano ni Baste. Tayong lahat. And my idol, Harold Respiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Kayo, relax lang. Dali nga, tingnan ko nga kung sino hindi niya nabanggit. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Nako, kung sino man yun. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Yon. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Abay, gago talaga. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ng buwan. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely,
sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan.
Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na puguan eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Oy! 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 Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Yan! Oy! 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 Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Ayun na. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Yan. Mismo. Ganda nun ha. Ganda nun. Gusto ko yun ha. Yun ang plataforma ni PRRD noon. Tanggalin ang drugs at corruption. Ano ang nangyari? Nabawasan yun. Alam naman po natin yan. Naramdaman ng bawat Pilipino yan. Yun lang ang gusto nating ituloy ni Bongbong Marcos. Hindi pala, kayo palang mga bumoto. Pero sige, tayo na. Yan ang gusto natin eh, di ba? Ituloy niya yan. Ano ginawa niya? Hindi niya tinuloy. At ibinalik niya pa. Times 10 pa. Yung corruption, mas malala kaysa dun sa panahon ni Pinoy na tinanggal ni Pangulong Duterte. Eh yung pagdating sa droga, nako po! Kung dati, di ba, meron tayong sinasabi na binibenta na yung droga sa sari-sari store. Ngayon, hindi na binibenta sa sari-sari store. Online na. Sa social media na. So talagang mas malala, times 10. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, may pautot sila. Ano yun? May paandar sila ngayon. Ano yun? Mga nakaubad sa karsada. Putangin ang yan. Oh, hulihin ang mga nakaubad sa karsada. Abay, unahin ninyo yung mga nakaubad sa KTV. Ay, wag pala. Di ba yun ang unahin ninyo? Di ba? Ang bira kayo, oo. Yun ang solusyon nila sa droga at korupsyon. Hulihin ang mga takatambay at nakahubad sa karsada. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Oh, tama ka dyan, tama. Disclaimer yan. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng Safety kapatid na. niya hindi ako nagsabi nun di ba? Oh, safety na. Addict daw yung kapatid niya ang... Maulagi na ba? Safety na. Hindi,
tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung Yan. may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga DDS eh. Naka! Ayan na! Ayan na! Alam nyo, kasi eto ha, dito nyo lang maririnig ito. Pwede ba itigil na yung putang inang chismisa na yan? Nakakabwisit. Alam nyo, nakakarating yan. Sa tingin nyo ba hindi nakakarating yan kila Baste? O sa mga Duterte? Kayong mga chismosong mga vlogger na gumagawa ng issue. Ganito lang yan ha. Makinig kayo mabuti. Noong panahon ni Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte, ang ginamit nilang plataforma, Uniteam. Uniting the North and the South. Hindi naman dahil lang sa pangalan nila yan eh. Kung wala silang baluarte, hindi mananalo yung dalawa. Nagkataon may baluarte sila. Norte, yung mga Ilocano, mga nasa Norte, Bongbong Marcos yan. O Marcos per se. Etong sa South, even sa Central, o Visayas, di ba? Yan na yung Duterte yan. And unite mo. Kaya ngayon, overwhelming ang votes. So what do I mean? Ganito lang yan. Yun nga, naintindihan nila that they need to be united. Tama dito si Mayor eh. Itigil na muna yung pataasan ng ihi ng mga Duterte supporter. Pagalingan. Sino magaling? Ako magaling. Grupo ko magaling. Eh, pukin ang ina ninyo. Kayo na ang pinakamagaling. Kayo na ang pinakachismoso. Putang ina ninyo. Pwede ba tumigil na muna kayo? Tama na, ginagawa nyo na naman ang issue kung sino-sino sa mga PDP. Makipag-unite muna kayo. At itulak muna natin si VP Sara Duterte, sama-sama. Putang ina nyo kasi, puro kayo kabayutan eh. Kami nga eh, ang dami naming hindi kursunadang vlogger, di na namin binabanatan eh. Bakit? Kasi nga, we have to unite. Tama si ano dito eh, si Basti dito eh. Bawat DDS, may pagkamayabang din bawat isa sa atin eh. Aminin nyo na. Ako nakaano, may alam ako. O si ganito, may ganire, may ganito. O si ganito, may ganyan. Tapos magchichismisan, magbabanatang kayo, mga puki ng ina ninyo. Puro kayo bayot. Itigil nyo yung kabayutan nyo ha. Mag-unite na muna tayo ngayon. Andyan na naman kayo, kanya-kanya kayong pa-content eh. Kanya-kanya kayong chismis eh. Para may content kayo, hindi ba pwedeng wag na muna yan? Binagalit nyo ako eh. Diba? Oh. Kalimutan muna natin yon. Oh, tama! Kung tanawa, hambugiro yung mga buang. Oh, di ba? Hambugiro. Oh. Totoo naman eh. Alam ni Basti yan. Alam nyo yung mga gumagawa ng issue sa loob. Di ba? Lagi nyo inaano. Eto, madalas gayong banatan ngayon, si Bongo. Pinariringgan. Kesyo ganito, ganyan. Eto na lang makinig kayo eh. The mere fact that Basti Duterte is there and Bongo is sitting beside him. Hindi plastic yan si Basti. Hindi plastic yan. Kung hindi niya kursunada, hindi niya kursunada. Binabanatan niya. Ilan na binanatan niya na kaalyado? Diba? Ilan na binanatan niyang publicly na kaalyado? Pero bakit ngayon, ang tono niya iba? Kasi nga, again, we need to be united as one for us to win. Kasi there is strength in unity. Pag nawala ang unity among us vloggers, makinig kayo mga puki ng ina ninyo mga vloggers kayo ha, makinig kayo. Ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino kayo matalino. Ako hindi ako nagmamagaling.
Pero kung paramihan tayo, putang ina nyo, maniwala kayo sa akin, ilalampasuhin ko kayo. Pero anong ibig ko lang sabihin? I have the authority to say this because I want us to be united. Tanggalin na muna yung differences. Yung kanya-kanya ninyong pataasan ng titi, ng pataasan ng ihi. Kahit... Hindi, sorry huwag kayo magagalit kayo mga vlogger sa akin Kami nga, alam nyo, nakipag-away kami sa mga bisdakeros Pero ano ngayon? Friendship kami, magkakaibigan na kami. We set aside the differences. We learn to love each other. We learn to be united. Bakit? Because we have one cause. Alam nyo yan, number 1 ako dyan. Pagdating sa plastikan, sa banatan, sa kapwa, ako nangunguna dyan. Ayaw nyo nga binanata ko no si Thinking Pinoy. Tama, mali. Diba? Pero number 1 ako dyan kasi if I don't like, babanatan ko. Pero ngayon, kung ikaw ay Duterte supporter, ikaw ay sumusuporta kay VP Sara Duterte, set aside muna natin yung differences natin. Magsama-sama muna tayo. Magsama-sama muna tayo at ipaglaban natin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. We need to unite. Eto, pakiusap ko lang sa inyo, wag na kayo magpataasan ng ihi. Wala kayong karapatan, ha? Wag kayo magmayabang na matalino kayo lang pinakamatalino. Ulul! Tigil nyo yan. Tigil nyo yan. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, itigil nyo yan. Kung sino man ang mga manggugulo dyan, gagawa na naman ng putang inang eksena. Asahan mo, hindi baka Duterte yan. Eto, nananawagan na ang leader natin. Ang leader natin na si Baste, nananawagan na. Itigil na yan. Let's unite. Isang tabi na ang kung ano mang pataasan at payabangan nyo dyan. Itigil na. Sumunod tayo sa leader. Kung hindi kayo susunod sa leader, isa lang ibig sabihin yan. You do not belong to the Dutertes. Malinaw? Kinagalit nyo ako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.